Magkano nga ba ang magiging penalty just in case na yung mga time deposit natin ay in-early terminate natin or kinuha agad natin yung pera? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung isang halimbawa ng account sa isang digital bank kung saan meron siyang time deposit na 250,000 pesos. Ang pinaka-maturity pa nito ay December 2027 at ngayon ay nasa April 2026 pa lang. Kung matatapos ito, magtutuloy-tuloy yung payout ng 833 pesos monthly. Pero kung sakaling mag-decide tayo ng early withdraw, ganito yung pinaka magiging kaltas niya, 3,100. So, ang total proceeds na pwede mo makuha ay nasa ganitong amount na lang mula sa original price or original amount na 250,000 pesos. Merong gross interest pero hindi ito yung deduction mula doon sa early termination ng time deposit. Merong withholding tax na kinakaltas, maging documentary stamp tax kinakaltas din, at may penalty pa mula sa bank. Yung sa mga taxes, ito yung pwedeng maging standard across the different banks, pero yung penalty pwedeng magbago depende na rin sa bangko. At paano nga ba malalaman yung pinaka-penalty bago ka pa mag-withdraw? Malalaman mo yan doon sa time deposit certificate. Also, nung nag-open ka pa lang ng time deposit, nakapaloob na rin ito doon sa terms and conditions. Kung makapansin nyo, dito sa bandang baba, meron withholding tax, meron ding DST or yung documentary stamp tax, at pre-termination penalty, depende kung kailan mo ginawa yung pag-withdraw. At mas maaga mo siyang withdraw, mas malaki yung pwede maging penalty. For this case, kung na-terminate or withdraw yung pera ng mas maaga or first half ng tenure, 50% ang ikakaltas, pero kung sakaling second half ng tenure or nung term ng time deposit, nasa 25%. So sa inyo, bago kayo mag-avail or mag-invest sa time deposit at piliin yung term, pwede nyo rin i-consider yung magkano ba yung possible na maging penalty o yung ikakaltas just in case na biglang kailanganin nyo yung pera sa time deposit nga na yon at nag-early withdraw or pre-termination kayo ng time deposit. Again, for this case, from 250,000, magiging 246,000 na lang. Ang pinakakinaltas ay nasa 3,100 pesos. At ito na rin yung breakdown ng mga penalty at deduction. At idagdag ko na lang din na sa ngayon, madali siyang i-withdraw kumpara sa pagpunta sa actual na branch. Kung sakaling walang issue yung app or yung sa bangko mismo, pwede kayong mag-open ng account gamit lang din yung app at mag-early terminate or early withdraw gamit lang din yung mismong app katulad nito. At kung magkano man yung terminate mo or withdraw from time deposit, siya rin matatransfer sa pinaka-savings account mo doon sa bangko. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!